Update po tayo sa sunog sa Binondo sa Maynila. Naapula man ang apoy, napalitan naman ito ng buhos ng emosyon sa isa-isang pagtambad ng sunog na labi ng mga biktima. Naabo pati ang mga pangarap ng isang ate na nagpaaral ng mga kapatid sa Quezon. At live mula sa Maynila, nakatutok si Maris Umali. Maris. Vicky, wala raw salitang makapaglalarawan sa labis na hinagpis na nararamdaman ngayon ng mga kaanak ng mga nasawi sa isang sunog na sumiklab sa Binondo, Maynila kaninang umaga. Pumapalahaw ng iyak na mapasugod sa SRB Sanctuary Chapels sa Santa Cruz, Maynila mula Chaong, Quezon, ang ina at tiyahin ng 24 anyos na si Shania Nicole. Isa sa 11 nasawi sa sunog sa boarding house na kanyang tinutuluyan. Puno ng pangarap, mabait na anak, at wala rin daw inalala si Nicole kundi makatulong sa pamilya at mapag-aral ang mga kapatid. Gusto niya maayos yung aming bahay. Ama, kapag nakuha ko yung bibigyan kita ng paayos mo yung kusina mo. Nalaman daw nila ang masamang balita nang tawagan sila ng kaibigan ni Nicole. Sabi niya, tita, yung dorm po ni Nicole, ang dorm po niya nasusunog. Natara po si Nicole sa loob daw po. Kaya talaga kami hagulhol na, dali-dali kami. Matagal na raw nilang pinayuhan si Nicole na lumipat ng dorm pero nagdalawang isip ito dahil mapapalayo sa pinagtatrabahuhan. Ang mga magulang ni Nicole, nais na raw sana siyang pauwiin sa Quezon at mag-work from home na lang. Napakasakit si Banshee na nangyari sa kanya yun. Bakit sa gayong paraan pa? Humihingi siya ng tulong, hindi namin matulungan. Wala kaming kaalam-alam. Nangyayari na pala sa kanya yun. Konting panahon lang hinihingi namin sa kanya. Hindi naman namin siya nakapilag ng matagal eh. Sa lola niya siya. Labis din ang hinagpis ni Tatay Nori nang makita ang asawang bangkay na sa morgue. Si Tatay Nori ang may-ari ng karinderya at boarding house na nasunog, pero higit pa sa ari-arian ang nawala sa kanya. Nasa palengke raw siya na mangyari ang aksidente, habang natutulog daw sa 3rd floor ang kanyang asawa at nasa 2nd floor naman ang iba pang mga kaanak. 3 ang nasawi sa kanila. Takbo ako kaagad, pero wala, hindi ka pa, na. Pagdating ko, nasusunog na yun. Wala na yung asawa. Nakita niyo na po ang asawa niyo? Wala na. Pati na mama rin. Wala na. Dapat kasama na ako doon. Maging ang ibang mga kaanak at kasamahan sa trabaho, napahagulgol na lang na makita ang mga sunog na katawan ng mga biktima. Vicky, nadala na ang lahat ng 11 mga labi rito sa punerarya. Sa ngayon, 9 na sa kanila ang na-identify na habang hinihintay pa ang mga kaanak ng 2 bangkay pa. Nangako naman si Manila Mayor Honey Lacuna na sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagta-transport ng labi sa mga probinsya, pati na rin ang burol at libing na mga nasawi. At yun ang pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Mahigit 1 milyong pisong cash, pati mga gadget at mga foreign passport ang na-recover sa halos 30 kahadeyero na binuksan sa Pogo Hub sa Porac sa Pampanga. Nakatutok si Oscar Oida. Isa-isang binuksan ng mga tauhan ng CIDG, PAOK at AMLAC ang mahigit sa 80 vault sa loob ng mga gusali ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito ang unang beses na binuksan ng mga vaults mula nang i-raid ang nasabing Pogo Hub noong Hunyo. Sa ngayon, 29 vaults na ang kanilang nabuksan kung saan kabilang sa mga nakita ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng cash. Mayroon ding foreign passports. Yung bagong dating na na mga POGO workers
Diyan nila tinatago, hinahawakan nila yung mga passport ng mga tao para hindi makapalag sa kanila. Paano ka makakalabas kung wala kang passports? Paano ka makakauwi sa bayan mo o sa bansa mo kung wala kang passport? May nakuha ring mga dokumento pero hindi pa masabi kung ano-ano ang mga ito dahil hindi pa nila nasusuri ang mga ito. Mayroon ding gadgets tulad ng cellphones. Pwedeng yan din yung cellphone na ginamit na parang imbudo ng mga pera, no? Yung kung saan centralized pumapasok yung mga naloloko nila, yung mga pera nung naloloko nila. At tapos, through a crypto wallet, doon nila wini-withdraw. We are hoping na mapalakas natin ang kaso laban sa mga perpetrators, kung sino ang mga naging incorporators and other officers of this illegal pogo. Now, kung may mga further documents pa or evidence na makita natin, siguro madadagdagan pa yung kaso laban sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi bababa sa 20 aso na butot balat ang nasagip sa isang isla sa Pagadian City. Ang lugar, ginawa umanong tapunan ng mga inabandonang alagang aso. Nakatutok si Nico Wahe. Padaong pa lang ng Dawdaw Island sa Pagadian City ang team ng Animal Kingdom Foundation o AKF. Dinig na ang kahol ng mga aso sa isla. Marami sa kanila, butot balat. Tila gutom na gutom, kaya't mabilis sinunggaban ng dalang pagkain ng AKF. Heartbreaking because ang papayat ng mga aso and they approached our team immediately. Feeling ko talagang sa sobrang gutom nila, wala silang time or ayaw na lang nilang maging agresibo. Ayon sa grupo, ang mga aso sa isla itinapon ng mga residenteng dati nilang mga amo. Pag-amin ng kapitan ng barangay na nakasasakop sa isla, naging tapunan ito ng mga aso mula nang mawalan ng bantay ang isla. Itong isla, sir, wala ng tao. Tapos may mga aso dito sa aming barangay at ibang barangay, kumakain ng mga sisiw at mga itlog. Dito na sila ibutang sa island. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Pagadian, walang inire-report sa kanila ang barangay. It's a report na pinupuntahan naman ng mga taong bayan na doon naliligo. Normal na may makikita kaming aso. Nasak lang kami na it was tagged as dumping area. Sa kabuuan, hindi bababa sa 20 asong nasagip ng Animal Kingdom Foundation at iba pang animal welfare group. Napa-check up na rin po natin sila sa veterinaryo at although medyo dehydrated at saka anemic, ang mga aso negative naman sila sa distemper or any other serious illness. Sila po ay fino-foster ngayon ng isa pong partner nating animal welfare group doon sa area. Magsasagawa sila ng educational campaign sa mga barangay malapit sa isla katuwang ang LGU para turuan ang tamang pangangalaga sa mga aso. Nagpaskil na rin sila ng mga poster na nagbabawal sa pagtatapon ng aso. Labag yan sa Animal Welfare Act at may parusang kulong. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Hulikam ang panloloob sa isang bahay sa San Mateo, Rizal. Nasa mahigit 3 milyong piso ang natangay ng mga kawatan. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Alas 2 na ng madaling araw pero naka-standby pa ang isang ito habang naka-ball cap at face mask sa San Mateo, Rizal. Maya-maya pa, tumakbo ito sa isang bahay at biglang nag-over the bakod. Ang pintuan agad niyang nadistrongka. At nang makapasok ng bahay, isa-isa na niyang hinalugog ang mga gamit sa ground floor. Sandaling mawawala ang suspect sa frame ng CCTV video at sa kanyang pagbalik, dala na niya ang backpack na naglalaman umano ng pera na kinuha niya sa master's bedroom sa second floor. Pinuntahan namin ang crime scene kanina. Meron nung ako nakikita CCTV ron. Nung time na yan, hindi po yan umaandar. Hindi Wala po siyang SD, kaya walang po SD card. hindi po na-record. Dito sa master's bedroom. Yung bag, saan mo nakita? Maleta. Dito po siya sa ilalim ng kama. Kuha rin sa CCTV kung paanong naglakad lang patakas ang suspect at pagdating sa labasan. Sumakay na ito ng tricycle tangay na
ang 3.3 million pesos na cash. Yung pinaghanap-buhayan mo, inutang mo lang at yun ni ginagamit mo para sa kagiginhawa ng lahat. Hindi lang naman ako, pati ng mga tauhan. Bigla na lang sa isang saglit mawawala. Galing sa operasyon sa tuhod ng biktima na isang negosyante. Sa ground floor daw sila natutulog ng kanyang asawa nang pasukin sila noon ng suspect. July 5, nangyari ang nakawan pero wala pa ring suspect ang pulisya matapos ang halos isang buwan. Kanina, sinamahan namin ang biktima sa Rizal Police Provincial Office para mag-follow up sa kaso. Ipinatawag ng Provincial Director ang investigador sa kaso at ang update, tukoy na raw ang suspect. Ito nga po yung suspect natin, sir. Nagpakandak na po tayo ng enhancement. So merong identify na? Meron po tayong witness po, sir, yung mga gwardiya po. O yung, Kaya nga may na-identify ka? Yes, sir. Okay. Tapos, pangalan na rin po ito, sir. Have you filed a case of theft? Kailangan din natin i-file yun, sir, at saka yung sa lamang. Statement po nila. Nangako ang Rizal Police sa biktima, aaksyonan nila ito sa lalong madaling panahon. I will require the Chief of Police to update you. Pupuntahan kayo mismo sa bahay. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang papel ng media kontra fake news. In this time of unregulated social media, of fake news, artificial intelligence, now more than ever, we need your help in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts from blatant lies. Sinabi po yan ng Pangulo sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Association of Philippine Journalists. Binigyang diin din ng Pangulo ang kontribusyon ng malayang pamamahayag para mapanatili ang demokrasya at para mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno. Pagtitiyak pa ng Pangulo, may hakbang ang gobyerno para protektahan ang lahat ng mga media worker at practitioner. You likewise help in holding public officers, including myself, accountable for our actions. Be assured of this administration's support in ensuring the safety and welfare of all media workers and practitioners. Muling nanaig ang pusong mapagmalasakit ng mga Pilipino sa paghagupit ng superbagyong Karina at Habagat. Mahigit 30,000 nasalanta ang ating naabot. Kaya taos-puso po kaming nagpapasalamat sa walang sawang suporta at tiwala na ibinigay ninyo sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat sa Metro Manila at mga karatig nitong probinsya noong nakaraang linggo, mabilis na umaksyon ang GMA Kapuso Foundation. Nakasama rin natin ang ilang kapuso at sparkle artists para maghatid ng tulong sa mga nasalantang residente. Nakapaghatid tayo ng relief goods, tinapay, tubig at pagkaing lugaw sa mga kababayan natin mula sa Quezon City, Marikina, Malabon, Navotas at Rizal. Araw-araw talaga tayo nagdi-distribute simula nung bagyo, nag-umpisa tayo sa kasagsagan ng bagyo. Lahat yan sinuyod natin. At nito lamang Lunes, nagbigay din tayo ng tulong sa mga evacuees sa San Juan City kasama sina Korean actor Kim Ji-soo at Juancho Trevino. I just want to say stay safe and they will be okay and then they will get overcome. Sa loob ng 6 na araw, mahigit 30,000 individual ang ating natulungan. Kaya taos-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat sa inyo dyan na aming partners, sponsors, yung mga donors at yung mga volunteers at yung mga artista na nakipagbayanihan sa isinagawa nating Operation Bayanihan. Mga kapuso, kahit anumang kalamidad ang dumating, asahan niyo po ang serbisyong totoo ng GMA Kapuso Foundation. At sa mga nais mag-donate, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metro Bank credit cards. Mga kapuso, posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend.
Patuloy ang pagkiral ng kabagat pero hindi na sinlakas ng mga nakaraang linggo. Umaabot yan sa Visayas at Mindanao. Posible naman ang thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas may pag-ulan lalo na po sa hapon. May malalakas na ulan sa halos buong Luzon. Ilang bahagi rin ng Visayas at Mindanao ang ulanin. Posibleng maulit yan sa linggo lalo na sa Western Visayas at Mindanao. Maging alerto sa baha o landslide. Sa Metro Manila, may chance rin ng ulan ngayong weekend.